nung 9, ayan, nung 9 po. And then, sinundan po ng kahapon. So, ang mga nag-participate po ng churches sa atin ay yung Victoria, Fatima, and then, meron din sa Sishuman, and then, meron din po galing na sa teachers na mga kids and play. And then, meron din po tayong invited na church mula sa Psalm 23. Sila po ay house church dito sa Windsor. So, bali, para mga 5 po tayo na churches kahapon na nag-participate sa atin po, PBS 3. Ayan. So, and then every Saturday naman din po, ang ating pong Unison Praise and Worship Team. So, 7 to 9 p.m. din po yan. And then Sunday, ito po, 10 to 12 noon ang ating pong Sunday service. And then, tuwing hapon naman po ng Sunday ay para naman po yun sa mga kabataan. So, meron po kaming Bible study. Ayun po ay 6 to 8 p.m. Para po sa ating announcements, ayan, dahil bakasyon din, para naman sa kabataan. At pwede rin po sumama yung mga adults, no? And mga senior adults po natin sa ating pong camp sa Iba, Zambales. So, ayan po ay sa May 15 to 16. So, 2 days po yan. I-take note nyo na po yung date natin para wala na pong umagaw ng ibang araw na yan sa inyo. Again, so, ang ipaprepare po natin na bayad po siya ng mga kapatid ay 100 pesos. Pero 50 po ay para sa camp registration. Then the rest para sa toll gate, then sa log gift po ng driver na natin sa bus. Ayan. So again, para sa mga kabataan, wala nang pasok. So, ipon-ipon na tayo ng ating 100 pesos at ng pocket money. Para pagbaba natin ng stopover, no, kakain tayo, mag-food trip tayo pagbaba. Ayan. And then, dito naman po sa April 30, dahil summer na, yan, nagawin pa sa atin yung swimming pool, yung beach, di ba? Yung mga ilog, yung mga pools, kumakaway-kaway na yan sila. At sa palengke, nakakakita na tayo ng mga salva-vida. So, dahil po siya, April 30, yan, inaabangan natin lahat. April 30 to May 1, ito po ay church outing natin lahat. Ayan. So, ito po ay overnight. Grabe naman, bakit overnight, di ba? Pero para mas ma-enjoy po natin ang ating swimming and fellowship sa isa't isa. So, gagawin po natin overnight yan. At hindi tayo dito lang sa Dasma, guys. Tayo ay mag-swimming sa beach. Ayan, sa dagat tayo. Di ba? Baka yung ilan sa inyo, hindi na ulit nakapunta ng dagat, no? Usually, kasi swimming tayo sa mga malalapit na para prepare sa mga pamasahe, di ba? Pero this time, tayo po ay mag-swimming sa dagat. So, ayan po ay sa Batangas. At yung mga iba pang details patungkol po sa ating church outing ay i-announce naman din po bago po dumating ang ating pinaka-church outing. Pero ang sure dyan ay mag-ipon-ipon na rin. Ayan, di ba? So, ayan po, abangan po natin at maging excited tayo sa ating church outing. Nawa po no, ang bawat isa ay makasama. So, pwede na yung bumili ng mga ng shades, ayan, mga sunglasses nila. At huwag kakalimutan yung sunblock. And then, natapos po kahapon ang ating pong 2 days training ng BBS. Ayan, taas po yung mga umatan kahapon, pictures. Ayan, yung mga, po natin, nag-participate po sa GACSIN, SF1. Ayan, at sila Kuya Joseph, sila Kuya Jerome. Ayan, so, ito po yung natin, team po natin is yung Journey, Discovering God's Miracles Along the Way. Ayan. So, ngayon naman, ayun lang po ang ating mga announcement. At after po pala ng camp natin na May 15 to 16, susundan po yan ng May 17, 18, 19. Tama po yung Jerome ang sport. May 19 to 21. Ang ating sports fellowship. Ayan. So, sino po dito marunong mag-basketball? Meron po ba? Ayan. Mga volleyball, meron ba? Table tennis, ayan. Yung sports yung pagkain, meron din ba? Wala. Sports, gawaing bahay. Meron eh. Madami tayo dyan, diba? Mga sports, gawaing bahay. Ayan. So, pwede po tayo mag-join sa ating sport fellowship. Abangan na po natin kung ano-ano yung mga laro. Ayan. Meron din po tayo, mga hindi naman sport team, meron tayong mga board games na tinatawag na pwede nyo sa
salihan din kasi may mga medals din yan, diba? May mga champion. Ayan. So, hopefully ng mga kabataan ay mag-participate po, no? Dito. Sulitin po natin ang bakasyon, diba? Mahaba-haba ang bakasyon. So, parang lahat na ng event salihan natin, diba? So, ayan. Napakadami pong mga iniyahan na sa atin ng Lord na event this vacation. Ayan. So, ayun lang po ang ating announcements para po sa umagang ito. At ngayon naman po, dadapot po tayo sa pinakapuso po ng gawain ito, ang salita po ng Panginoon. Ayan. Papangunahan po tayo. Ang mag-message po ngayon ay si Pastor Arnel Salcedo. Ay si Pastor Ray Bayona po pala. Ayan, di ba? So, Pastor Ray. Palapang pala natin ang Lord sa buhay ni Pastor Ray. Kaya pala nakapono si Pastor. Hey, magandang umaga po sa ating lahat. Palinga ko na. Napakapunin ng Diyos sa ating buhay. Init na init na ba kayo? Yes. Kaya po kayo mag-alala sapagkat magkakaroon na po tayo ng church outing. At ito po yung gaganapin natin, April 30 to May 1, kaya naman kanina. At yun, magdamag po kayo magpapisaw. Okay? So, ano po tayo ngayon Hindi po swimming pool. Dagat. Okay? Okay. So ngayong umaga po ito ay ating pong pagdilay-ginayan ang salita ng Diyos na matatagpuan ko sa ikalawang Korinto, Kapitulo 1, mga talatang 3 hanggang 5. Okay? So, wala pong Bible dito. Okay, so dito po sa ating talata sa umagang ito, ay ating makikita kung anong ibig sabihin po ng true comfort. Okay? So kayo po ba ay gusto nyo rin na mayroong umaalip sa inyo kapag kayo po ay may mga problema? Amen po? So sa dami po ng problema o sa dami ng kalungkutan na dumadating sa atin, pero isang bagay po pinangako sa atin ng Panginoon, and that is to na tayo ay tiyak na makakakuha ng comfort sa ating Panginoong Diyos. Okay, sabi ko dito, were you able to help others while you are in a devastated state? So kayo po ba, dumating po ba sa buhay ninyo na nagko-comfort kayo ng iba or inaalib nyo ang iba habang kayo naman ay may sariling problema? Okay? So, what is the difference? Where do those who are able to comfort others while enduring their tragedy receive the strength to help others? Okay? Parang hirap naman po nun, na tayo po ay nagpo-comfort ng iba habang ikaw, hindi mo alam sinong magpo-comfort sa'yo. Okay? Kasi may sarili kang problema. At ito po yung isa sa mga pangako sa atin ng Diyos na tayo po ay makakatanggap or tayo kanyang aanuin sa kapila ng ating mga pinagdaraanan. Ang tanong, saan po ba tayo humuhugot ng kalakasan upang tayo ay makapag-comfort ng iba? Okay? Ito tingnan natin, the source of true comfort. Saan po ba nagaganay ang comfort na nililisip natin sa Panginoon at yung sinishare din naman natin sa iba? Sabi dito, many seek for comfort in all the wrong places. Okay? Some in thinking their problems
are no worse than those of others. Some indicate that things will improve. Ang dami nating iniisip ng mga problema. Some in trying to forget. Pero kung kayong mga bagay na gusto limutin na at iba kung sa limot, okay? So ito ba'y nakaraan, masakit na mga pangyayari sa buhay na ayaw nyo na alalahanin pa. Okay? Some in exciting and dissipating pleasures of the flesh, and some in complaining and repining. Okay. But true comfort comes from God. Saan ito nanggagaling ang true comfort? Yung comfort na nire-receive natin sa Panginoong Diyos. Sabi dito, okay, He is called the God of all comfort and compassion. Siya po ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaaliwan at ang Diyos na punong-puno ng awa at habag sa kabila ng ating mga pinagdadaanan. Sabi dito sa 2 Korinto, 2 Corinthians 1 verse 3, sabi diyan, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Wala pong ibang pinanggagalingan ang ating kaaliwan kundi sa Panginoong Diyos. Sabi nga dito, comfort is just one of His many mercies, and so He is described as God of patience and comfort. So, ang Diyos po natin, inuunawa niyo po tayo sa lahat ng pagkakataon. Sa aling mga bagay po tayo inuunawa ng Diyos? Yan man ay problema, kung tayo man ay nakakalimot sa ating mga pangako sa Diyos, kung tayo man ay may mga bagay na hindi nagawa, mga bagay na nilimot natin, inuunawa po tayo din ng Diyos. Kung tutusin, sa mga pagkukulang natin, pwede na tayong i-banish ng Lord. Pwede na tayong parusahan ng Diyos. Kasi Diyos siya. He is God. At wala tayong pwede i-question sa Kanya na, Lord, bakit naman nandumig-dumig mo? Kasi Diyos siya. Pero dahil sa Kanyang habag, inuunawa niya tayo. Mahina ka, inuunawa ka ng Diyos. Yung panahon na ikaw'y malakas, natutuwa ang Diyos. Pero yung panahon na ikaw ay nanghihina, panahon na halos hindi mo magawa, ang bagay na pinapagawa niya sa iyo, inuunawa tayo ng Diyos. Bakit po ba tayo, or bakit hanggang ngayon po ba ay hindi po bumabalik si Kristo? Ito ay dahil sa inuunawa tayo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na pag-usaping laman, pag-usaping itong katawan na to, mahina po tayo. Wala po tayong kakayanan na paglabanan ito. Pero dahil sa habag ng Diyos na tayo po ay tumatatag sa ating pananampalataya. Sabi po dyan, comfort is just one of His many mercies. Ibig sabihin, napakalawak ng pag-unawa sa atin ng Diyos. So what is the implication po? So paano po natin i-apply sa ating spiritual na pagbubuhay? Dapat po tayo din mga magkakapatid sa pananampalataya, tayo magkakapatid sa Panginoon ay nag-uunawaan. Inuunawa natin ang kahinaan ng bawat isa, but never to tolerate yung mga bagay na hindi magaganda na ginagawa nila. Ulitin ko po, uunawain ang kahinaan, pero never to tolerate yung mga bagay na hindi maganda na kanilang ginagawa. Dahil ang Diyos, siyempre, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen po? At kapag ang Lord ay inaayos tayo, amen? So, maraming bagay na
maraming bagay na siyang aayusin sa atin at masakit po iyon. Amen po? Masakit po kapag gusto natin na kaayusan. Kasi po, kapag kinaayos tayo ng Panginoon, marami siyang tatanggalin sa atin. Marami siyang gugupitin sa atin. Marami siyang tatabasin sa pagkatao natin para maging para maging totoo tayo, para maging karapat-dapat tayo sa Kanyang harapan. Dahil ganyan po tayo pamahal ng Diyos. Sabi dito, as the God of all comfort, there is no limitation to the comfort He provides. Wala pong limitasyon yung ibinibigay niyang kaaliwan sa atin. Amen po? Wala pong limitasyon dito. Sa panahon na tayo ay bigat na bigat sa ating buhay, sa panahon na bigat tayo sa problema, ang Panginoon ay binibigyan tayo ng kaaliwan. Amen po? Binibigyan tayo ng kaaliwan. Sa panong paraan? Una, sa mga taong kapatiran na sa paligid mo. Kaya ito sinasabi ko noon ng mga nakaraan na yung encouragement, hirapan ko kasi ating tignan dito sa cellphone. Okay. So as the God of all comfort, there is no limitation to the comfort He provides. So wala pong limitasyon ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Walang limitasyon yung habag na nare-receive natin sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, inunawa tayo ng Diyos. Sinabi natin, Panginoon, patawad, hindi ko nagawa yung pinapagawa mo sa akin. Inunawa na tayo ng Diyos nun. Kasi alam niya na na mahina tayo. Kaya dapat, bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo po ay nag-uunawaan. Hindi po nagbabangayan. Okay? Kasi po, kung tayo rin ang nagbangayan, tayo rin ang nag-aaway, tayo rin ang nagkakagana. Diyan po nagsisimula ang division. At diyan po magsisimula ang pagwawatak-watak ng iglesia. Di ba po dapat ang ginagawa ng kapatid sa Panginoon ay sama-sama at masayang naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Huwag po natin tignan ang kahinaan ng bawat isa. Huwag po natin tutukan yung pagkakamali ng bawat isa. Kung nakikita po natin yung pagkakamali ng ating kapatid, pwede po natin siya kausapin ng maayos, i-correct, at ipanalangin. Dahil wala naman po tayo sa posisyon para siya ay kagalitan ng labis. Wala tayo sa posisyon para sila ay parusahan. Hindi po natin yung departamento. Ang atin lang po is to guide them to correct. Okay po? Dahil sa ganung paraan po tayo ginagamit ng Panginoon para alin naman yung iba. Alam niyo po yung pag-encourage, yung pag-guide, yung pagpapaalaala sa iba is also one way of ng pagpapadama sa iyong kapatid ng comfort ng Diyos. Mali na pala yung ginagawa niya, wala man lang nag-correct sa kanya. So hindi na pala tama yung kanyang ginagawa, wala man lang nag-correct sa kanya. So ikaw, nilagay ka din ng Diyos, hindi lang para makinig, umuwi, mag-receive ng pagpapala ng Diyos. Kahit wala kang hawak na ministry, sasabihin mo regular member lang ako ng church, pero pa rin kang pwedeng gawing ministry. And that is to implement God's comfort. At i-encourage ang iba. Okay? So, the source of true comfort then is God. Okay? No doubt, sa Diyos po nagmumula ang ating kaaliwan. But, when does it come and how? So, paano nangyayari po ito?
nararamdaman natin yung comfort ng Diyos. Okay? It is bestowed in all our tribulation. So, the moment na tayo may mga nararanasang paghihirap, dito po natin nakukuha or nararamdaman yung pang-aaliw ng Diyos. God comforts us when it is most needed. Yung mga panahon na hindi mo na kaya, yung mga panahon na umiiyak ka na, yung mga panahon na tinatanong mo na ng Diyos, kina-question mo na ang Diyos sa Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Pero isang bagay na sinasabi sa atin ng Diyos, anak, sa panahon mahina ka, ikaw ay malakas. Gaya ng sinabi ng Diyos kay Pablo. Okay? Napakahirap po. Alam niyo po, sa totoo lang, napakahirap maglingkod kapag meron kang inaalala, meron kang mabigat na suliranin. Dahil sa madalas na pagkakataon ay tinatalo tayo sa problema niya. At nahihirapan tayo maglingkod sa Diyos. Bakit ba gusto ng Diyos na sa Kanya tayo kukuha ng kalakasan? Bakit ba gusto ng Diyos na huwag kang kumuha ng kalakasan dyan sa kaibigan mo? Dahil ang kaibigan mo, for the meantime lang yan. Huwag kang kumuha ng kalakasan dyan sa kayamanan na meron ka. Bakit? Yung kayamanan mo for the meantime lang. Huwag kang kukuha ng kalakasan sa mga taong inangasahan mo. Dahil for the meantime lang yan, pang-samantala. Saan ko makukuha pag ginawa ng kalakasan? Sa akin. Dahil yung kalakasan, kaaliwan na ibibigay ko sa iyo, hindi naman samantala, kundi panghabang buhay. Ganyan po kabuti ang Diyos. God comforts us when it is most needed. Ito po kinakailangan natin. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 1, verse 4, who comforts us in all our troubles? Sino pong nag-comfort sa atin sa lahat ng aming problema? So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, ibig sabihin po, kung ikaw man ay pinagdadaanan, okay, may problema ka, pero sabi dito, yung kaaliwan na tinatanggap mo sa Diyos ay ipaparatas mo rin po sa kapatid mo na may problema. Amen? Tinanong niyo po ba yung katabi niyo ngayon kung anong problema nila sa buhay? Kung ano yung dinadala nilang kabigatan ngayon? Hindi po natin natatanong kasi may mga pagkakataon po, ito sabihin ko lang naman po, may mga pagkakataon minsan na parang yung wala akong pakialam, buhay niya yan, lakaran niya yung buhay niya. No? Okay? You are here to comfort others. Kung ikaw ay nakaka-receive ng kaaliwan sa Diyos, if God is comforting you in spite of your troubles, then you should also share the comfort na nare-receive mo sa Diyos sa kapatid mo na may pinagdadaanan. Kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaanan yung mga yan. Sino po dito sa inyo ngayon yung walang problema sa buhay? Sana all. Wala mo. Isa po, kahit po yung inyong pagbabuhat at kagandahan na problema nyo na Amen. Parang sobrang gwapo mo. Problema yan. Pogi problems. Pag sinabi niyo, ang ganda-ganda ko, yan ay problema din. Ganda problems. So, yung mga bagay na nag-receive natin sa Panginoon, especially comfort, we should share it sa ating mga kapatiran na may mga problema. Napakasarap po sa pakiramdam kapag yung bigat na po ang inyong balikan, pero merong tatapik bigla, coming from nowhere, may yayakap sa'yo, may aakbay sa'yo, para sabihin na, kapatid, kaya mo yan. Okay? Kasi ang Holy Spirit, pinapalalahanan niya tayo
kung sino yung mga kapatid na dapat pupuntahan, sino yung mga kapatid na dapat aalipin natin. Di ba po? Kaya sinabi po dito sa Corinthians 1:4, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. As taught elsewhere, God does not desert us in time of need. Kung iniwan ka ng lahat ng kaibigan mo, kung iniwan ka ng lahat ng mga tao na inaasahan mo, na sana, na sinasabi mo sa sarili mo, sana nandito siya, kahit iniwanan ka ng mga tao na yan, ang Diyos kailanman hindi ka iiwan. Di ba po dito sa yung footprints in the sand, ano po yung story na in times of his abundance, kasaganaan, dalawang footprints yung nakikita niya. And that is his footprints, at yung footprints ng Diyos. Nakikita niya sa dati yung buhangin na karagatan ni Babaw. Pag nagkakad kayo, talagang bumaba ka. Then, kung dumana siya ng problema, nakita niya na lang isang footprints na lang, isang pair. At nakakala niya, kanyang footprints yun. At sinabi niya, Panginoon, nasaan ka na? Bigat-bigat na, hindi ko na kaya. Pero sinabi ng Diyos, anak, yung footprints na nakikita mo, hindi yan sa'yo. Sa akin yan. Nagtanong siya, asan ang buwan ko nun? Kargang-kargang kita nung may problema kang pinagdadaanan. Ganito tayo kumahal ng Diyos. Binibili tayo ng Diyos. Pero hindi yung binibili na tinatolerate ang mali na. No. Binibili tayo ng Diyos kasi kinocomfort niya tayo. Gusto niya tayo maging malakas palagi. Kasi hindi natin inaasahan na gulugulo ka, pero meron pala siyang gusto ipagawa sa'yo. Paano ka gagamitin ng Diyos kung ikaw ay laging gulugulo? Hebrews 13:5b says, I will never leave you nor forsake you. Pangako po yan. I will never leave you nor forsake you. Kaya mga kapatid, sa panahon ng kaibigan na bigat sa inyong pinagdadaanan, hindi po kayo iniwan ng Diyos. Yan po ang totoo. Kung kayo talaga ay nakakonekta sa Diyos, kung talaga kayo ay nasa Kanya, kahit kailanman hindi niyo mararamdaman na iniiwan kayo ng Diyos. Amen? Sometimes lang naman, the joy of our salvation deserted us, lalo na kung mayroon tayo mga nagagawang mali. Gaya ni David, when we prayed, kung siya'y nagkasala, di ba po, sin niya kay Bathsheba? What's the prayer David? Lord, give back to me the joy of my salvation. Kasi po, itong joy of salvation natin, dito, ito po yung nagpapasaya sa atin, nagpapagana ng ating buhay, joy na nararamdaman natin pa, gusto mong maglingkod sa Diyos. It is joy nawawala because of sin. Tinatamad po tayo magbuwi sa Diyos. Nawawalan ka ng gana. Parang nakakita ka ng pagkain pero wala kang appetite to eat. Kasi nawawala yun. And what is the commandment of the Lord? Huwag kang lalayo sa Diyos. Ito po kasi mahirap sa atin eh. Layo tayo ng layo sa Diyos. Humahanap tayo ng comfort sa ibang bagay. At kapag hindi naman natin nakikita yung comfort sa ibang bagay, babalik kami naman sa Diyos. Kaya nga sinasabi ng Diyos, huwag kayong lalayo sa akin. Diba po sabi sa John 15, dahil kapag lumayo kayo sa akin, wala na kayong magagawa. Pero ang tao, bakit layo ng layo? No? Ang kulit, layo ng layo. Pero sa kabila ng lahat ng ating mga katigasan ng ulo, inalawa tayo ng Diyos. At ito nga sinasabi na sa atin, I will never leave you nor forsake you.
Pangawakan na po natin yung mga pangako sa atin ng Diyos. He will not allow us to be tempted beyond our ability to bear. Yan. Most of the time, we are tempted by the devil. Kasi gusto niya, lumagpak tayo sa harapan ng Diyos. Kasi gusto niya, mapahiya tayo sa Diyos. Ang gusto niya yan, sumemplang tayo sa harapan ng Diyos para mahiya tayo at huwag nang bumalik sa Diyos. Yan ang trabaho ng demonyo. Yan ang gusto niyang gawin. Sabi ko sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ibig sabihin, yung pagsubok na nararanasan natin, that's common lang. Ibig sabihin, natural lang sa atin yun. Natural lang na dapat danasin natin yun. And alin ka rin ito? God is faithful. Tapat ang Diyos na He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay matakot sa bagay hindi mo talaga kakayanin. Kung tutusin mo mga kapatid, there is no excuses. Bakit? Una, sinabi ng Diyos, inararanasan natin, common lang yan, para tayo lumakas. Pangalawa, He is faithful. Hindi ka nibibigyan ng pagsubok na hindi mo makayanin. At pangatlo, kung may pagsubok ka man, bibigyan ka niya ng dadaanan palabas. Saan ka papupunta? Ano pang ikakatwiran? Okay? Na kapag nakaranas ka na itong problema, mahilig po tayo agad mag-compare. Lord, anak mo ako, pero yung kapitbahay ko na to, na walang ginawa kundi mag-inuman mo na magbagkakot sa araw-araw, hindi naman nakakaranas ng kagutuman. Bakit ako na anak ko pinakaranas mo sa akin ito? Isa lang po isasabi sa atin ng Panginoon. Anak, common lang yan. Common. Ibig sabihin, Lord, dapat pagdaanan mo to, bakit hindi? Kung yan ang mapapatibig ng pananampalataya mo. Eh Lord, nagugutom ako at magsigituro sa akin, anak. Hindi lang sa tinabi, nabubuhay ang tao. Hindi sa mga salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kung ibig sabihin nito, Panginoon, manalangin ka. Kung ituon ang utak mo, ang atensyon mo sa mga material na bagay dito sa mundo, pansamantala lang yan. Kapag namatay ka, kapag pinauwi na kita, hindi mo na may isasama yan. Napakabuti po ng Diyos na. Napaalalahanan tayo sa lahat ng bagay. Amen po? He is always reminding us. Lagi na tayong pinapaalalahanan. Yang pagsubok na dinadanas mo na, common lang yan. Common lang ito, Panginoon, bigat na bigat na yes. At hindi naman yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. At po, bakit sinabing common? Dahil kayang-kaya mo pagtagumpayan. Yun po ang katotohanan. Na sinasabi sa atin dito ng 1 Corinthians 10:13. Diba po sabi sa kantang Hymns? Let the weak say I'm strong. Let the poor I rich. Kapag tayo mahina, sino po nagiging kalakasan natin? Ang Diyos. Kapag tayo po'y nakakaranas ng kagutuman, tayo naghihirap, sino po nagpo-provide ng ating mga pangangailangan? Ang Diyos. Alam niyo po kung sino ang pinakaaba sa tingin ng tao, siya ang pinakamayaman sa mata ng Diyos. Kung sino yung mga tao natin pinahabi, siya yung unang-una sa priority ng Diyos. Ganyan po, fair and just ang Diyos. Mahal na po tayo eh. Now, the bestowal of true comfort is bestowed in our tribulation.
Even in the valley of the shadow of death, He is there to comfort us. Di ba po yung sa Psalms 22, no? Even I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. In times of tayo haharap sa Panginoon, bilang mananampalataya, hindi po natin dapat kinakatakutan yung kamatayan. Moment, minsan, kakaministry mo, kakalikod mo sa Panginoon, halos ikamatay mo na ito eh. Yung halos, gugutom ka na, walang-wala ka na, pero dito ka pa rin ang lingkod sa Diyos. Hindi ka naman kasi pababayaan ng Diyos. Ganito katapang ang mga Kristiyano. Even in the valley of the shadow of death, He is there to comfort us. Subukan niyo pong kumausap ng mga matatandang Kristiyano. Sasabihin pa nila, anak mo, gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang kaharapin ng Panginoon. Excited na ako sa uuwi ng puntahan at sakit. Kung na-try niyo pong kausapin yung nanay ni Pastor Vicme, si Lola Fausta, alam niyo po, nung nakausap ko, sabi niya, alam mo, excited na akong makapiling ang Panginoon. Nananalangin na nga akong puno niya na ako eh. Kaso kung tagal naman, yun po, prayer, yun po, testimony na ni Fausta, sinasabi niya sa akin. Pero tayo, makaranas na ng maliit na problema, nagwawala na lang sa Panginoon, kunin mo na ako, ngayon na. Diba? Hindi mo alam minsan ko, nagdadrama lang tayo, or iba talaga gusto nating mangyari na gusto mo na ba talaga magpakuha? Kukunin na kita. Kapag yun nangyari, naman yan, walang hopes, Lord, sandali. Nagbibiro lang ako. Pag natin biruin ng Diyos, no? Because God, you can't, tell jokes to God. So, ganyan, tayo pinapaalalahanan ng Diyos. Indeed, the greater the affliction, the greater the comfort. Wow. Di ba po? Di ba po kapag tayo tumatanggap ng bigay ng pera, napakadali lang natin gastos eh. Pero kapag tayo nakahawak ng pera dahil sa pinagpaguran natin ito, di ba po parang minsan tinitipid mo yung sarili mo? Naranasan ko po nung nakapagtrabaho ako eh. Ako po talaga, food vlogger po ako eh. Kaya nga ako tumas yung TV ko eh. Nung nakapagtrabaho ako, kahit dumaan ako sa yung mga Jollibee niya yan, mga ganyan. Kahit gusto kumain, pagpapasok na ako, naiisip ko, ay, sayang yung pera. Ganyan po pala talaga. Kaya ito tinuturo sa atin ng Panginoon, the greater the affliction, the greater the comfort. Siyempre naman, kung gaano kalaki yung problema mo, ganoon din yung tatapatan din ng Lord ng comfort na kinakailangan mo. Di ba po, meron binigay na para po ng Panginoon Jesus na kung gaano malaki ang kasalanan na nagagawa, ganoon din yung abot langit na pagtingin niya ng kapatawanan. Ganyan po tayo pinapaalalahanan ng Diyos. 2 Corinthians 1 verse 5, for just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Nakikiisa po tayo sa paghihirap ng Kristo. Hindi po ito yung pinapahirapan natin yung sarili natin. Hindi po. Nakikiisa tayo sa paghihirap ng Kristo, no? Para tayo ay ma-comfort abounds through Christ. Yung mga pag-ministry natin, di ba? Sacrifice po yan. Biruin mo, sarap-sarap naman ang higa mo sa bahay. Bakit ka pupunta dito ng linggo? Kasi gusto mo makakinig na salita ng Diyos. Gusto mo makapelosip yung mga kapatid. That is sacrifice. Tawag na natin yan, minsan, simple sacrifices. Kasi lang naman yung ilang oras, umupo ka dito sa church, umatid ka ng worship service,
nakikisa ka na sa paghihirap ni Kristo. Yung pagsama sa mga mission, yung pagtutulong sa mga bata, nakikisa ka na sa paghihirap ni Kristo. Amen po? Kaya huwag po tayo magreklamo kung ano yung binigyan na task sa atin ng Panginoon, gawin lang natin na gawin. Kasi pag ginagawa natin, you are doing sacrificial things for God. Hindi po ito yung nagpapapalo kayo, ha? Ito yung mahal na araw. Ngayon po, nakapapanood nyo ba sa FB yung mga ginagawa sa sinakulo? Kakatawanan, ano na lang po eh, parang kakatawanan na lang. Meron po eh, may daladalang cross eh, pinayin yung kick eh. Tapos hinahatak, kinaladkad. Diba? Ginagawa na lang kakatawanan ng mga sinakulo na ito. Kasi hindi naman natin kayang ulitin yung ginawa ng Diyos, ng Panginoon Jesus. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. Okay? Our true comfort is bestowed through Christ. To receive the comfort that comes from God, then we must be in Christ. Kung tayo humihingi ng comfort sa Diyos, dapat tayo ay makakonekta kay Kristo. Dapat tayo ay na kay Kristo, nagasunod ni Kristo, at ang Panginoon natin at Diyos ay si Kristo. Baka kasi nagdedemand tayo ng comfort sa Diyos, wala ka naman walang relasyon sa Kanya. Paano tayo makakahingi ng comfort sa Diyos? Para kang nag-demand ng bonus na hindi ka naman pala entitled sa bonus. So, ganun po yan. We're demanding comfort from God, pero we are not entitled. Bakit po? Wala ka ng relasyon sa Kanya. Sakit ng tao, minsan, lapit lang tayo ng lapit, pero hindi natin alam kung sino nilalapitan natin. Amen po? Ngayon, kung napapahiya tayo, hindi na ibibigay ng Diyos yung hinihingi natin, gagalit tayo sa Diyos. Diba? Being in Christ, there are two avenues through which comfort is dispensed. And that is the Word of God and prayer. We are asking comfort na nanggagaling sa Diyos. Hindi naman po ito bababa sa langit at ipapakita sa atin ng Diyos na ito ang comfort na kailangan. Hindi po ito bababa sa langit. God always uses instruments because God is always because God moves in mysterious ways. So, sa paano parating i-dispense ng Diyos yung comfort na kailangan natin? Through the Word of God and prayer. If you have problems, ang problema naman po natin, specifically, hindi po tayo pare-parehas. Kaya pag nagbuklat tayo ng Biblia, God is giving comfort to us, specifically, according to the needs, according to our needs sa problema natin. Amen ba? At kapag kayo po ay nananalangin, unang ibinibigay sa inyo ng Diyos kapayapaan, sure po ako doon. Kasi kapag tayo nananalangin, inaalim na tayo ng Diyos. Kasi nga, ibinibigay niyo yung peace. Di ba po, kapag nananalangin kayo, ano mo na yung nararamdaman? Comfort. Comfort that your prayers will be answered. Peace, knowing that you are praying to God and God is faithful in fulfilling His promises. Amen po ba? Kaya pag nananalangin po kayo, huwag po kayo lagi pinangungunahan ng pagdududa. Dahil ang pagdududa na yan, magsisira sa relasyon sa Diyos. Kapag nagkaroon na po ng pagdududa, nawawala na po ang pagtitiwala. If we are receiving comfort to God, maybe may purpose. Sa lahat ng blessings na nare-receive natin sa Panginoon, may purpose po yan. Why you are blessed with such abundance? Kasi may purpose ng Diyos. Bakit na pinapala ng Diyos ni ganyang kalaki?
May purpose ang Diyos. Meron din siyang inuutos sa'yo. Hindi lang yung para sa'yo. Okay? So, the comfort na nare-receive natin sa Panginoon, the reason is because we need to comfort others. Sabi diyan, that we may be able to comfort those who are in any trouble. Kapag naka-receive ka ng comfort, ibig sabihin, mag-comfort ka din ng iba. Kausapin mo din yung mga kapatiran mo na mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. The comfort God provides through Christ is not just for our private consumption. Ibig sabihin, huwag po tayo makasarili. No? Kapag tayo ay inalim ng Diyos, so nagiging okay ka na. Nakakangiti ka na ulit. Kapag nakakita ka na ng kapatid na nakasambakot ng mukha dahil may problema siya, alin mo naman. Kausapin mo siya. Kasi ganun po tayo mahala na tutulungan. Okay? Ang gusto ng Diyos, yung something na narinig mo sa Kanya, we need also to share. Okay? In short, share your blessing. Okay? If you receive money, if you receive wealth, share. If you receive comfort, share. Pero hindi ko po sinabi ni Saret na mabili ka ng mamigay. Okay? Dapat may purpose pa rin. Kasi hindi naman tinatolerate ng Diyos ang katamaran. Amen po? Hindi naman pumapayag ng Diyos na tatanggap na lang tayo basta-basta nang wala tayong ginagawa. Amen po? So, another reminder po yun sa atin ng Diyos. God does not comfort us. Okay? This is according to John Henry Joel. Ito na, bad pronunciation ang reading niya. Sabi dito, God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Ibig sabihin, hindi tayo kinocomfort ng Diyos para na maging komportable tayo. Kundi tayo man ay kinocomfort ng Diyos para tayo man ay maging taga-aliw din ng iba. Bakit po? Kung isipin nyo. Kasi ginagamit ka ng Diyos. Okay? Eh kung hindi ka niya magamit, kung lagi ka na lang bigat na bigat sa problema mo, paano mo magagamit ng Diyos na alingin ng iba? Paano mo gagamitin ng Diyos to comfort others kung ikaw ay hindi niya makomfort? Kaya sabi ni Henry, God does not comfort us to make us comfortable, but to make us, comforters. Kino-comfort tayo ng Diyos para maging comforter naman tayo ng iba. Hindi yung kapag na-comfort na tayo ng Diyos, okay na tayo, comfortable na lang tayo ng ganun. Hindi po. Ang gusto ng Diyos is also maging comforter po tayo ng iba. Now, a case in point. Okay? Sabi sa 2 Corinthians 7:4-7. I have spoken to you with great frankness. I take great pride in you. I am greatly encouraged. In all our troubles, my joy knows no bounds. For when we came into Macedonia, we had no rest, but we were harassed at every turn. Conflicts on the outside, fears within. But God who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus, and not only by his coming, but also by the comfort you had given him. He told us about your longing for me, your deep sorrow, your ardent concern for me, so that my joy was greater than ever. Ano pong ibig sabihin yan? Ito po yan. So, how God comforted Paul? Paano po kinomfort ng Diyos si Paul according to sa binasa natin sa 2 Corinthians 7:4-7? Okay. The Corinthians comforted Titus in the way they received him. And next, so comforted by the Corinthians,
essential, Titus coming then comforted Paul. Alam niyo po, sa pag-ministeri ni Pablo, sa dami ng churches na pinupunta ni Pablo, no? So, plant church, then hindi lang naman siya basta-basta nagpa-plant ng church, kundi inaayos niya ito para maging mature ang mga mananampalatayang iwanan niya dito. Kahit si Pablo po ay lumaranas sa matinding problema, matinding stress, lalo na sa church ng Corinto. Di ba po? Sino po ba yung, ano po ba yung binansagan na most problematic church? Di ba po Corinto? Ang daming issue dito. Division, kung sinong magaling, minor doctrines, kahit yung papandong ng babae sa ulo, pagsasalita ng babae sa pulpito, yan ay issue sa Corinto. So, asahan na natin na si Pablo ay dumadanas minsan ng matinding stress sa ministry. Amen po. Di ba kung minsan dumaranas din kayo ng matinding stress sa ministry? Lalo na kapag mag-isa ka lang, lalo na kapag wala kang matulog, lalo na kapag kulang ang power, minsan enough lang ang resources, ang pera, di ba po? E tayo naman, ang sinusundan natin na pag maikli ang pumon, matutong mga malungkot. So, nakakaranas din tayo ng stress sa ministry like Paul. Pero ang Diyos, ito-provide din ng comforter. At this time, sino yung ginawang comforter ng Diyos para Pablo? Titus, si Tito. Yet Paul saw that the source of discomfort was ultimately from God. At nakita ito ng Pablo na itong kaaliwan na narisip ko ngayon ay galing sa Diyos. At yung naririsip mong kaaliwan kapatid, yan po ay nanggagaling sa Diyos. Okay? So, this reveals another avenue by which God bestowed His comfort. Okay? So, it may come directly from God. Okay? Kaya po na sinabi ko kanina, ang joy, ang comfort na nararanasan natin ay nagagaling sa Diyos. Sometimes it is directly from God, and sometimes it is indirectly from God. Through the exhortations of others. Directly, minsan, kung ito yung nakikita talaga natin sa salita ng Diyos, the way we read the Bible. Sometimes, sa pangungusap ng banal na Espiritu, it will impress to our hearts kung ano yung gusto ipagawa sa atin ng Diyos, kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Di ba po, nararanasan niyo po yan. Posible po hindi. And indirectly na natatanggap natin ang comfort ng Diyos, yan na po yung mga tao katabi niyo ngayon. Through the exhortation of others. Mga payo ng kapatid, payo ng pastor. Kaya po, huwag yung mismo din. Huwag niyong maliitin ang payo ng kapatid. Then minsan, sa kanila nangungusap ng Diyos. Di ba po, kapag ang Diyos ay gusto sabihin noon, sino po ginagamit niya? Minsan, gamit ang Diyos ng donkey. Ganyan po kumilos ng Diyos. Minsan gagamit na siya ng simpleng tao para palalahanan ka. Ganyan po mabuti ang Diyos. At dito po natin makikita na sa Diyos, pantay-pantay ang tingin sa atin. Amen po? Pantay-pantay. Wala siyang favorite. Lahat tayo mahal niya. Minsan, di ba po, sa magkakapatid, minsan sinasabi natin, ikaw ang favorite ni Mama. Bakit? Kasi
Ikaw lagi ang bibig. Ikaw lagi ang hinahanap. Kasi ikaw ang matakas ng bigay. Kaya ikaw ang favorite. Pero ang Diyos hindi po. Huwag po natin pagmalaki sa Diyos na Lord. Ang bigat-bigat ng ministry ko. Linggo-linggo yan. Ginagawa ko. Baka sagutin ka na Diyos. Ano naman? Bakit hindi? Kung ito ginagawa ko para sa akin, huwag kang magreklamo. Ginagawa mo para sa akin, bakit ka nagreklamo? Alam niyo po, kapag kayo nagreklamo sa ministry, sila po ibig sabihin niyan, baka pagod na kayo. At kapag tayo yung nakakaramdam na ng burnt out sa ministry, magpa-review po kayo. Kanino? Siyempre sa Kanya. Sa Diyos pa rin po tayo kukuha ng kalakasan. Baka po kasi mamaya, pagod na pagod nila sa ministry, pero kumuha ka ng kalakasan sa tao, eh nakausap mo, isa na rin ayaw mag-ministry. Wala na. Dalawa na kayo agad natangay. Okay? Kapag kayo po ay nakakaranas ng kapagulan, magpahinga po. Take a rest. But it doesn't mean na rest na hindi ka na mag-ministry. Take a rest for a while and pray. Ganyan po tayo mag-refuel. Hindi po yung turn your back and go. Hindi yung rest na sinasabi ng Diyos. Mahiya naman po tayo sa mga pastor na matatanda na. Sabi nila, there's no resign. There's no resignation sa ministry ng Panginoon. Kung saan ako abutin, doon na yun. Yun na yun. And that is doing ministry for the Lord. Amen po? Mamatay sa mabuhay, naging ministry pa rin. Okay? As I said a while ago, sadly, many people neglect all avenues through which God offers their comfort. Kasi mas naaalin tayong humanap ng comfort sa ibang bagay. Kumpara, nahanap tayo ng comfort sa salita ng Diyos at sa payo ng mga kapatiran na sila mo ginagamit ng Diyos. Amen po? Alam niyo po, minsan tumingin ka lang sa isang bagay, may makikita ka ng comfort din ng Diyos eh. Di ba po? Tumingin ka lang sa dahon, pero ituturo sa iyo ang Diyos niyan. Sabi niya, anak, tignan mo itong dahon na to. Kita mo, di ba? Gumagalaw-galaw siya sa simoy ng hangin, sa ihip ng hangin, gumagalaw siya. Bakit? Ibig sabihin, kung gusto ko siyang pagalawin, pagagalawin ko siya. Kung gusto ko siyang nandyan lang siya, nandyan lang siya. Ibig sabihin, wala tayong hawak ng Diyos ang buhay natin. If God wants you to become like that, if God wants you to become like this, then so be it. Simple thing. Makakita na tayo ng comfort, ng pag-asa. Kasi ganyan kabuti ang Diyos sa buhay natin. Okay. They do not feed upon the word and pray to receive comfort. Then, so kapag naghahanap tayo ng kaaliwan sa ibang bagay, it means hindi na tayo nananalangin. It means hindi na tayo nagre-rely sa kanyang salita. Kasi kontento na tayo na makarinig ng payo sa ibang tao. But worst is, hindi naman mananampalataya na nagbibigay sa'yo ng payo. Di ba po? Parang ganito lang yan eh. Gumamit ka ng facial wash, hindi ka tinatagyawan, tapos may nag-alok sa'yo na ito gamitin mo, mas maganda. Nung ginamit mo, tinigyawan ka. In short, yung binigay niyang payo sa'yo, hindi applicable sa'yo. Kasi Kristiyano ka, yung nagpayo sa'yo, hindi mo na napalataya, it means yung payo na ibibigay niya sa'yo, yung comfort na ibibigay niya sa'yo, hindi applicable sa'yo. Amen. Kaya never nahihingi tayo, never to seek
comfort from others. Kung hindi naman mananampalataya. Kung meron po kayo sinirinig, meron pa kayong hindi nadala, una nyo pong gawin is to read your Bible, pray. And ano pa, kung nakukulangan pa kayo doon, talk to someone. Talk to your brothers and sisters. Siguradong may makukuha kayong aral doon. Nor do they develop the network of relationships with other Christians through which God might comfort them indirectly when needed. So this is the importance of relationships. Eh kung wala kang ginawa, kung di mo kipagbangayan sa iyong mga kapatiran, paano ka makakakuha ng comfort sa kanila? Eh kung lahat ng kapatiran sa church ay kaaway mo. Diba po? So dito naman pumapasok ang salitang dapat kaibigan mo lahat. Hindi nga kaibigan eh. Anong tawag? Kapatid. Biologically, paano ka mag-treat ng kapatid? Dapat ganun din, spiritually. Kung paano ka mag-treat ng kapatid bilang kapatid sa pananampalataya. Amen po? Yan. So, dapat meron tayong itinatawag natin network of relationships sa kapatiran. Yung tipong isang bato mo lang ng prayer request, kumakaroon sa kapatiran. Isang tao lang chinat mo, pa-prayer request naman ako sa ganito. Lahat ng komunikasyon pinag-pray na. At napakalaking bagay po nun. Isa nga magtataka, my girl, bakit may blessing akong na-receive? Hindi ko naman ito pinanalangin. Kapatid, pinapanalangin ka kasi ng mga kapatiran. Kaya ka nakaka-receive ng ganyan. Amen po? Kaya huwag natin malihitin yung relationship sa kapatiran. Importante po yan. So, what is the consequences of true comfort? Yan. Yan natin. Kapag nakaka-receive ko din ng true comfort, consequences. Meron bunga. Gratitude mingled with adoration. Sabi dito, Paul began our text with these words, Blessed be the God and Father. Ibig sabihin, sa text na binasa natin, sabi ni Paul, Blessed be the God and Father. Siya'y galak na galak sa Diyos. Okay? So, it was the true comfort he had received that moved him to praise God. Di ba po, pag masaya tayo, napakadali sa ating salita ng mga bagay na masasaya rin naman. At ganun din, if we are always comforted sa buhay natin dito, napakasarap magpuri sa Panginoon. Napakasarap manambitan sa Panginoon. Na Panginoon, purihin ka, ang buhay mo, Diyos na may gawa ng langit at lupa. Di ba po? Especially if you're praying. Napakasarap yung manalangin sa Diyos. Especially if you are comforted. And sabi dito, such praise is only natural. Amen. Bilang mga nananampalataya, natural lang sa atin na purihin ang Diyos. Especially if we are comforted. Dapat nga kahit hindi naman tayo, or dapat kahit meron tayo dinadaan sa problema, we're always praising God. Okay? Not only because of the comfort we have received, but also because of the comfort we can now pass along that others. Napaka-importante na naipapasa natin sa iba, na share natin sa iba yung comfort na nararanasan natin sa Diyos. Amen po? And as a conclusion to this message, are you lacking in this true comfort? Kapatid, nakukulangan ka ba nito, ang comfort na to? Wala ka pang nare-receive ng comfort na nanggagaling sa Panginoon? Perhaps, you have been looking in the wrong places. Baka naman, kaya hindi mo masuntungan yung comfort ay hinahanap mo ito sa maling lugar.
And as a child of God, as a children of God, pwede makainin ng comfort. Yes, kay God. Sa Diyos ka hihingi ng comfort. At huwag kang lalayo sa Kanya. It comes only from the God of all comfort. And it comes only through Christ. Sa pamamagitan ni Kristo ay tinatamasan natin ang pagpapala ng Diyos, ang habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kristo ay nare-receive natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin or hindi naman dapat tayo entitled. At natatanggap natin ito because of love. Kaya, if you are demanding comfort from God, then huwag na huwag mabibilaw kay Kristo. Amen? Hindi yung nagde-demand ka ng comfort from God, pero wala kang relasyon sa Kanya. At wala akong binigyang authority sa silong ng langit, kundi isang pangalan lang. Ano pong pangalan? Jesus Christ. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, encourage one another and build each other up, just as you are doing. Encourage one another at i-build up niyo po sila. Talagang hinangina, build up. Ibig sabihin, yung comfort nyo, magpapalakas sa kanila para manumbalik sa pananampalataya. 1 Thessalonians 5:14, and we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. Ang ganda na, be patient to your brother and sisters. Pastor, ilang beses ko nung pinagsabihan niya, ganyan pa rin. Okay. Ano sabi dito? Be patient. Pagpasensyahan mo na. Sabi nga, di ba, kayong mga malalakas, unawain nyo, pagpasensyahan nyo ang mga mahihina. Kaya nga, kung minsan inis ka na rin, pagpasensyahan mo na lang. Kasi sabi niya, be patient with everyone. Kasi ikaw man minsan, pinagpapasensyahan ka na lang din ng Diyos eh. Di ba po? Kasi mahal ka niya. Kaya kung mahal mo yung kapatid mo niya, pagpasensyahan mo. Always encourage her, encourage him, and comfort him or her in times of need. Lalong-lalo na kapag dumaranas siya ng mabigat na problema. Tayo pwede manalangin. O aming Diyos, dakila sa lahat, Lord, we thank you for your message this morning. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa mga comfort na nalinisip namin sa inyo. Even though sometimes we are too demanding, Lord, patawarin mo kami minsan kung yung mga pagkakataon, Lord, na masyado na kami nagiging demanding sa mga bagay na hinihingi namin sa inyo. Oh, Lord, we are not entitled to that. Lord, forgive us. Lord, sinabi niyo po sa inyong mensahe sa araw na ito na you are the God of all comfort. And Lord, inaalin niyo kami sa panahon ng aming kahinaan. Inaalin niyo kami, Lord, sa panahon ng kakulangan. Inaalin niyo kami, Panginoon, sa panahon ng kalungkutan. And Lord, we are not comforted just to become comfortable with ourselves. Because Lord, we are comforted to become also comforters of our brothers and sisters. Lord, use our lives. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming buhay as a living testimony upang makapag-comfort din kami ng ibang tao, Lord, lalong-lalo na ng mga kapatiran. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay makakaakay pa kami, Lord, ng mga mananampalataya, ng mga kaluluwa sa inyo. At sa pamamagitan nito, Panginoon, ay may papalagalan namin ng maayos ang inyong salita. Upang sa inyong pagbabalik ay hindi nilang masumpungan na ginagawa namin ang inyong kalooban, kundi marami ang maliligtas at
marami ang pupunta sa inyong piling. Thank you, Lord God. We adore you and we praise you. This all we pray in Jesus' mighty name. At lahat po ng kinomfort, pinagpala ng Diyos, at sabi ng Amen. Tayo po ay bali ng bless sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Amen po. Ayan. So ngayon po, sama-sama po natin ibalik sa ating Panginoon ang ating kapwa at mulo. Sa iyong paanan, kami
O Diyos, na kami ay nagpapasalamat sa biyaya na inyo po walang sawang pinagkakaroon sa bawat isa sa atin. At maging ang inyong kabay at kapatawaran na hindi na ubus, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Kami po, Panginoon, ang inyong mga anak sa ilalim po ng God Almighty Community Church International Ministries. Including ka po, Panginoon, na nag-agalala. Panginoon, libro na ito ang sangkap Kristyanuhan na ay nag-iniwan na magtawagin ay ang Palm Sunday. Inuulitan niyo po ang maluwalhating pagpasok sa banal na siyudad ng Jerusalem. Nakakalungkot-galak na sa mga susunod na araw ay amin ang magpupunitain ang inyong naging paghihirap, ang inyong kamatayan, ang inyong pagliging, at higit sa lahat ay amin ito muling pagkabuhay. Kami, Panginoon, panahon nito ng Kwaresma, panahon, Panginoon, ang tinatawag na Semana Santa. Hindi kami, Panginoon, nakikiuso lamang, pagkos kami, Panginoon, ay nais namin kunin ang pagkakataon o oportunidad na kami man, Panginoon, sa inyong salita ay maglaan ng panahon ng pagtingin ng pag-meditate sa inyong mensahe at alalahanin, Panginoon, ang kapilang sakripisyong ginawa na inyong bumuktong na lang sa Jesus. Panginoon, tulad namin, O Diyos, na sa pagkakataon ito, may bahagi namin ang magpuling balita ng kaligtasan, ang Ebanghelyo na aming mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na kayo ang siyang tunay na maluwalhati at ang inyong buong kalooban na kami, Panginoon, sa panahon ng Kwaresma ay papalapit sa inyo. Bigyan kayo ng daan sa aming mga buhay, pamagitan ng pagdalaan ng pananalangin, pagdating na inyong salita, at pagpapasalamat ng dakilang bagay na ginawa ng aming Panginoon. And to him who sits upon the throne, and to the living one who is the Lamb, be the blessing and the honor and the glory and the power forever and ever. Everybody say, Amen. Kung kayo mga wala sa Biyernes, ano ang mag-start yung ating 7 last word of story? 3 p.m. Tapos, konting sakripisyo lang sa ating po Easter morning, sunrise service. Dito po tayo, alas 4 ng madaling araw. Huwag po kayong mag-alala, meron po tayong almusal. Yan. Yung almusal, mamabahal.